Hi everyone, this is Mommy RB and welcome back for another topic regarding family visit visa for Saudi Arabia. If you are interested in this kind of topic all about Saudi family visit visa, meron po tayong complete playlist and mag-subscribe lang po kayo para lagi kayong updated sa mga bagong information kung meron man. And also masingit ko lang, if you are looking for a hotel, car rental, eSIM, or any activities anywhere around the globe, you can use Klook app and use my promo code MommyRBKlook dahil bibigyan kanya ng up to 5% discount sa lahat ng inyong bookings at pwede mo yung gamitin ng hanggang 5 pesos. Kung gusto mo naman makahanap ng mga flights na meron kang discount, vouchers, you can use treat.com. At kung mas gusto mo namang mag-explore ng mas maraming selections ng hotels, you can use Agoda. So let's start dahil napaka-importante ng topic natin for today. Ang topic natin for today mga mi ay hindi na daw required ang vaccine ng polio at yellow fever kapag nag-a-apply tayo ng family visit visa for Saudi Arabia. Yes, that has been confirmed. Actually, last month, I heard this information from one of my followers. And pinakita niya sa akin yung email conversation niya with the Saudi Embassy. However, I did not communicate it to my followers kasi chinek ko po yung website at that time ni Tashir and nandun pa na required pa yung vaccination ng yellow fever at polio vaccine at that time. Pero kahapon, June 21, 2025, nandun na nga po sa kanilang website yung updated information at wala na po dun sa listahan yung international certificate na galing sa BOQ for our yellow fever and polio vaccine. So, hindi na po siya kailangan. Diba? Napakagandang balita sa atin yan kasi unang-una, napakahirap minsan makakuha ng yellow fever vaccine. Pangalawa, merong mga iba sa atin, napakalayo ng mga BOQ center. Pangatlo, syempre dagdag bayarin yan para sa atin. And now, natanggal na to, yon. At thanks God kasi hindi nyo na kailangang kumuha. At saka isa pa, no, mas mapapadali ngayon yung proseso natin kasi nga minsan napapatagal yung process natin dahil nga nag-iintay tayo sa schedule ng BOQ. Pero this time, kailangan lang natin i-follow yung instructions na na-share ko na sa inyo in the past at ang gagawin na lang natin ay tatanggalin natin doon yung BOQ o yung pagpapa-vaccine. Mommy RB, confirm na kaya? May nakagawa na ba nito? Yesterday po I posted a video at doon din po nag-comment yung isa sa ating subscriber. Tapos, last Thursday lang daw sila nag-accomplish ng kanilang family visit visa. At yun nga daw po, no, hindi na daw hiningi sa kanila yung kopya ng kanilang vaccination kasi nga sabi, hindi na daw required. So, ayan ha, super duper confirmed na. Hindi na required from their website. Ito yung updated information sa kanilang website. Wala na po kayong makikita dyan na kailangan nyo magpasa ng international certificate for yellow fever and polio vaccine at hindi nyo na siya kailangan gawin. So, kung gagawin nyo man siya, it is because of your own choice na lang. Kumbaga, option nyo na lang yon. Kung pakiramdam nyo, parang feeling ko mas magiging feel safe ako. Pag nagpa-vaccine ako, then go ahead and do it. Pero hindi naman siya na nire-required ang VFS Tashir. And of course, that information is coming from the Saudi Embassy. Sobrang galing. Sobrang swerte ng mga mag-aasikaso ngayon ng visa application nila kasi from time to time, 'di ba, parang mas dumadali, mas lumuluwag, ganun. And yun nga, just follow the instructions, no, doon sa ating video and also just follow the instructions na nakalagay doon sa required documents na nakalagay doon sa ating sa VFS Tashir. And hindi ka magkakamali at hindi ka magpapabalik-balik sa kanila. And by the way, meron kasi mga nagtatanong sa akin na paano daw kapag yung anak lang nila yung kukuha ng Saudi visa and hindi daw kasama yung parent, ganito, ganyan. Nandun din po yun, yung information doon sa ating required documents. If minor, ganito yung gagawin nyo. Kailangan lang ng letter, bakit hindi makakasama. Tapos, kailangan din nyo mag-accomplish sa DSWD, ganyan, ganyan. Basahin na lang po natin yung required doon sa ating, na nakalagay doon sa VFS Tashir. Kasi nandun naman po yun.
Yung mga sinishare ko sa inyo mga Mino, this is my experience when I accomplished family visit visa for Saudi Arabia last November 2024 and then umalis kami ng December 2024. So yun yung mga information na sinare ko sa inyo dun sa aking video. However, since nga naginagamit niyo yung aking video for your reference kung paano mag-accomplish ng visa, I had this responsibility na mag-share na rin ng update. Like for example, itong update ngayon coming from the BFS to share, this is very important for you to know kasi parang hindi kayo magastusan, hindi kayo yung maabala sa sa pagbabaksin at hindi na as well kayo, mas mapabilis yung proseso nyo. So since I shared this online, it is now my responsibility to update you with the updated process or updated requirements na kailangan. So you can scratch now, You can scratch now yung ating confusion when it comes to baby book ba, vaccination ba yung kailangan, kaya ba ng sabay yung vaccine, kailangan ba sa BOQ talaga nagpapaschedule, scratch na rin natin yung how to schedule sa BOQ kasi it's no longer required. As of the moment, sana hindi magbago. Pero kung sakaling meron naman magbago, at least nandun lang yung information natin at pwedeng natin gamitin anytime. So, as I reviewed nga, yung information, yung updated information nila with regards to the documents required for family visit visa for Saudi Arabia, pareho pa rin naman po siya. Let's just take note na pag meron tayong invitation letter o yung sinasabi nating pre-approved visa coming from MOFA or dun nga sa Saudi, kung sino man yung nandoon sa Saudi na nag-request ng ating pre-approved visa, dapat po makapag-online schedule na tayo sa Tashir para i-process natin yung ating visa kasi valid lang siya within 90 days. So, dapat ma-accomplish agad natin siya. And then, ganun pa rin, apostilled pa rin dapat yung marriage certificate ng mag-asawa at yung birth certificate naman ng anak. And for any discrepancy nga po pagdating sa ating information sa visa or sa passport and then sa ating marriage certificate, dapat po meron tayong ma-provide na affidavit of discrepancy or affidavit of same person na papatunay na tayo pa rin yun. It's just that ito yung nakasanayang gamitin, ganito, ganyan. And then, kung meron naman pong nangyaring conversion to Islam, kasi may nagtanong sa akin nito before, nag-convert daw ulit sa Islam or nagbalik nga po ng Islam, syempre there would be a change of religion. So, dapat meron daw doon affidavit parang change of religion. Or yung tinatawag na proof of change in religion or proof of conversion to Islam. And then, dapat meron daw kayo notarized letter ng explanation kung bakit nagkaroon ng changes when it comes to the religion. Kung yung mga magulang naman po ay parehong nasa Saudi Arabia, tapos yung anak niyo ay gusto nyong kuwanan ng visa, kailangan po merong SPA, yung mga kasama ng bata sa pag-a-apply ng kanyang family visit visa. And of course, dapat merong DSWD permit to travel yung bata. Kasi yan yung mga usually na natatanong sa akin. However, I was not able to really touch base on it. Nasasagot ko lang sila na to check yung required document nga dito sa Tashir kasi nga, it's not what I've experienced. Ganun. Pero based kasi doon nga sa naintindihan ko dito sa documents na required for Saudi Arabia, yun yung mga kailangan nating i-provide. And then the rest po, yung ibang mga tanong, like for example, hindi sila kasal pero gusto mag-family visit visa. I'm not sure on how to go about this, pero may nabasa akong part doon sa document required. But I would need to check first with BFS Tashir and confirm it bago ko i-share sa inyo kung meron man akong makukuhang sagot from them. Kasi ayoko mag-share ng information na hindi rin ako sigurado kung yun ba. So we need proof from them. Para at least hindi kayo mahirapan and at the same time, hindi tayo magpabalik-balik or mabigyan ng false hope on something. So, yun lang mga Mia, as always. Thank you so much po for always messaging me kapag nandun na sila sa Saudi, nakapag-process na sila ng kanilang mga visa. It means a lot. And also, you can always ask me on TikTok, on YouTube, or in my Facebook sa inyong mga questions. As long as kaya ko siyang sagutin, sasagutin ko kayo. So, yun lang mga Mi. Good luck, have a safe flight, and thank you for watching.